Net 25 po. Are your social welfare officers enough to do the double check the data po? And Well, another question, naniniwala po ba kayo sa survey ng SWS? Una, lagi namang kaya, mas maraming empleyado, mas maganda kasi mas bibilis ang aming trabaho at mas magiging komprehensibo. Pero nauunawaan rin natin na may limited spending capacity ang gobyerno. Pero ang good news, this year binigyan tayo ng DBM ng karagdagang 4,000 na bagong social work na case managers, links tawag namin, but they're case managers sa 4Ps alone. That's 4,000 new contractual and casual positions. So yung mga job order ng mga social worker namin sa 4Ps, nalipat namin sila into contractual and casual positions. So maski pa paano, mas may benepisyo na yon. Every budget season, nananawagan kami ng karagdagang pang mga social worker kasi admittedly, they're spread very thin. Pero like I said, nabigyan naman tayo, and next year, multi-year yung approval ng DBM eh. Meron this year, meron ulit next year at year 3. All in all, mga 12,000 yan na ibibigay sa atin. Na aprobado na at year-on-year binabudgetan. So, we appreciate that effort. Pero syempre, pag tatanungin mo ako, mas marami, mas maganda. Kasi, ibig sabihin, yung bawat social worker namin, bumababa yung ratio ng kanyang mga kinikase manage. Doon sa ratio kasi ngayon, parang sa 4Ps, it's 1 to 500. So, sa kada isang case manager, link, tawag namin, city or municipal link, halos 400 to 500 na pamilya yung kanyang kinikase manage. But dahil nga dito sa mga bagong karagdagang bilang, paliit ng paliit yun, and in 3 years time, bababa siya to almost 1:200. Now, kung tinatanong nyo naman ako kung naniniwala ako doon sa survey ng SWS, ako lagi ko sinasabi, ang lahat ng survey, pinaniniwalaan. Sinasama natin yan sa overall analysis natin ng pag-identify ng beneficiaryo. Actually, ma'am, kung doon sa survey kasi ng SWS, yan yung palagi ko tinutukoy mo yung nakakaranas ng kagutuman. Oo, yung nakakaranas ng kagutuman. Para sa kaalaman nyo, yung food stamp program naman natin, ang nag-baseline nun SWS. Doon sa pilot study na tumakbo, ang naggumawa ng baseline is SWS. And then sila rin ang na-commission ngayon ng ADB. Kasi diba, remember, the whole pilot is an ADB grant. SWS rin. So, in 1 month's time, September ang usapan, ADB will give us the final report on the food stamp program's pilot. Doon natin makikita kung naging matagumpay ba yung pilot project natin or hindi. Pero sa initial indicators namin, sa sarili namin pagsusuri, naging maayos siya, nakatulong, mabawasan ng incidents ng kagutuman. Pero doon nga, SWS rin yung ginamit. Kasi nga, kami dito sa DSWD, lahat ng survey, lahat ng data galing sa PSA, malugod naming tinatanggap at ginagamit bilang gabay sa pag-identify ng aming mga beneficiaryo para sa paggawa ng panibagong programa. Secretary Rambo Labay ng DZXL. Kung sa NEDA ay 64, sa tingin nyo, base doon sa ground, sa mga social worker, magkano ba talaga ang bawat araw sa Pilipinas? Actually, alam ko, tatanungin nyo yan eh. Kaya ko sabihin, katulad ng sinabi ng dalawa ni Secretary Balisacan, due na rebisitahin yung food basket kung tawagin. Parang sinabi kasi ni Secretary RC na, kung di ako nagkakamali, you can fact check me on this, parang sabi niya, it's been 10 years since last na visit yung food basket. Hindi ko pwedeng pangunahan yon kasi trabaho yan ng FNRI at ng DOH. Sila yung mga eksperto dyan. Pero kaya namin sabihin na sa sarili naming opinion, kulang yon. Kaya nga meron tayong mga programa katulad ng food stamp program para madagdagan natin ng supplemental na pagkain sa pamilya. Kung matatandaan nyo, sa food stamp program, 1 milyong food poor families ang tinatarget natin na makakatanggap ng tigta 3,000 kada buwan na food credits para makapamili ng masustansya, masarap at murang pagkain. Yung food stamp program ay patunay na naniniwala kami na kailangan dagdagan natin kasi sa opinion namin at sa opinion ng ating mga case managers, social workers, kulang yung 21 pesos. Kaya nga nagkaroon tayo ng food stamp program.
Ang importante kasi dito is government's acknowledgement na nandyan pa rin ang kagutuman at may ginagawa tayo. 2023, in-announce na ng Pangulo yung programa na to sa kanyang SONA. Inulit niya ulit noong 2024 kasi nga, nagsiscale up na tayo ngayon. Nandun na tayo patungo sa first 300,000. And then natandaan nyo, after 1 year, madadagdagan ng another 300,000. Siguro lang nga, kung pag-uusapan natin yung survey ng SWS and yung komento last week na maaring kailan ribisitahin yung food basket, hopefully baka pwede nating pabilisin yung paglaki ng programa kasi sa design 300,000 another year, baka para talagang masugpo natin ang kagutuman, dapat mas bilisan natin yung pagpapalaki ng programa. So that means more budget allocation for the food stamps program. Nabanggit nyo kanina, last lang para sa ganang akin, Secretary, yung masustansya, ito ba'y na ongoing na abot kaya ng ating mga kababayan at the same time ay Alin, masustansya? yung food stamps? Hindi, doon sa masustansyang pagkain, may nabanggit kay kanina na... Hindi nga, yung food stamps program Opo, yun. yes, food stamp ongoing na siya. Di ba na paliwanag ko kanina, nag-pilot tayo ng first 6 months. Ngayon naman, pinalalawig na natin siya. Tigta 3,000 food credits sa first 300,000 na food poor families. At yung 3,000 pesos na yun, magagamit nila para makabili ng masustansya, mura at masarap na pagkain para sa kanilang mga pamilya. Dugtungan ko lang yung sinabi ni Kuya Rambo. So, you mean, after ng September, pag nabigay ng review sa inyo ng ADB, pinag-iisipan yung dagdagan, yung beneficiaries natin? Well, di ba, hindi, 1 million Still, pa rin. yes. Pero di ba doon sa program kasi first year, 300,000. After next year, another 300,000, so that'll form the 600,000. On the last year, 400,000, that will create the 1 million. Ang sinabi ko lang nga, dahil nga base doon sa study, baka maging basis yun na baka kailangan bilisan natin yung pag-scale up para once and for all, matigil natin, masugpunan natin ang problema ng kagutuman. Kasi bottom line, itong whole na discussion na to is always revolving around pagkain. And yan rin ang gusto ng ating Pangulo eh. Gusto niya walang pamilyang Pilipino na nagugutom. So, yun yung ibig ko sabihin doon. Hindi dagdagan, kundi bilisan. Kasi instead of doing it 300,000, 300 in phases, baka dapat mas malaki yung talon kaagad. Equally yung time. Correct. Pero again, it will depend on the budget allocation that will be given to the program.